Sinigang na baboy. Una po, iginisa po natin yan sa sibuyas, kamatis, kasama po ng luya at nilagay po natin ang ating pork. Ilagyan din po natin yan ng kaunting patis at kaunting asin bilang pampalasa habang pinalalambot po natin ang ating pork. At ang ating pong pork, nang siya ay nasungkat siya na, ilagyan po natin siya ng sabaw. Ilagyan ko po yan ng isang kalahating litrong tubig lang dahil kukunti lamang po yan. Huwag po sobrang dami dahil tatabang naman. Tapos, tinikman ko po, inadjust ko po yung lasa, patis, asin, at hanggang sa lumambot na po ang ating pork. Yan, nakikita nyo po? Yan, malambot na po siya. Kaya po ngayon, kung po ang ating pork ay malambot na, ito po ang ating gulay. Ilalagay na natin ito. Pinaghalo-halo ko lamang po yan na talbos ng kamote at dahon po ng malunggay sapagkat yan lamang po ang meron tayo ngayon. Pwede naman po kayong maglagay ng labanos, ng kangkong, kung ano po ang gusto ninyong gulay po pwede naman. Pero sabi ko nga po sa inyo, wala akong ibang available na gulay kundi yan. Kaya yan po. At tatakpan lang natin siya ng sandali. Sandali lang po natin tatakpan yan ha. Tapos maglalagay na po tayo ng ating pampaasim. Yan. Hintayin lamang po natin na maluto yung ating gulay. Kasi po, pagka po hindi natin hinintay na maluto yung gulay at nilagyan na natin siya ng pampaasim, hindi po masyadong malambot ang ating gulay. Kung ayaw niyo naman ng sobrang lambot ng gulay, po pwede na natin agad nilagyan. Basta po kailangan mas mauuna ang gulay kaysa po doon sa pampaasim. Kasi po, once na nauna ang pampaasim at nilagay na ninyo ang gulay, hindi na po lalambot ang ating gulay. Ito po ang ating gagamitin ngayon. Konti-konti lang, baka naman po sumobrang umasim. Patansyahin natin.